visa na, ano siya, ang duration niya 6 months. Oo, the Ministry of Labor is offering 3 months validity, extendable for another 3 months to companies who are hiring visit visas. Kasi noon, yung mga kumpanya, they hire visit visa, and then they just test them. If they do not like, dispatch na lang nila, no, without any obligation. So now, what the ministry will do is since there is already very strict inspection against visit visa, syempre, magreklamo ang kumpanya, how can they get, so, the companies now can sponsor a person on mission visa for a maximum of 6 months. But they pay the corresponding labor fee at my bank guarantee na 2,000 per head for a mission visa. So, during the duration of the visa, ito holder can legally work. So, during the 6 months validity of the visa, kung nagustuhan siya ng kumpanya, pumasa siya, yung 6 months na yun, can serve as the probationary period. So, kung magustuhan siya during the probationary period, that is the time that they will apply for a full employment visa. Without exit, it can be converted to employment. The companies can file for mission visa here, no? For somebody in the Philippines, yun ang ipapadala nila ngayon sa tao sa Pilipinas. Because that is true for all nationalities. Mission visa. They can issue that for all nationalities. Yes, a mission visa is not issued by the Immigration Department. It's issued by Ministry of Labor. Remember, sir, our last visit to General Almari of the Immigration, when we asked him about the mission visa, talaga sinabi niya, that's issued by the Ministry of Labor. Kasi nagbabayad na sila dyan ng bank guarantee. Nagbabayad na sila ng bank guarantee to the ministry. So, it should be applied for by companies, not by individual persons or travel agencies. It should be employers. Because specifically, contracting companies that lost a lot of workers due to amnesty. Yun yung explanation ni Minister Kapita. I'm working as housemate. Matatapos yung kontrata ko on September 2008. Marami kasi nagtatanong, marami din mga puro-purong dumarating sa akin na after matapos yung kontrata, magkakaroon ng ban. Pag-uwi, totoo ba yun? It depends sa amo mo actually. Position of Like for example, ma'am, na hindi na ako magtatrabaho din sa kanya. I don't like to work with him anymore. So, magkakaroon ba ako ng ban? Kailangan ko lang basta, usually naman, basta natapos mo yung contract mo 2 years, hindi ka bibigyan ng amo mo ng ban. Pero minsan kasi, pag nagalit ang amo, kahit tapos mo yung contract mo, nag-run away ka, hindi ka nila bibigyan. Ay, bibigyan ka nila ng ban. At pag gusto mo lumipat sa ibang sponsor, hihingi ka pa rin na clearance, transfer para mag-transfer ka sa hindi ka sa new sponsor. Pag natapos mo yung ban, yung kontrata mo, wala kang totally ban. Kasi wala ka namang release na contract eh. So hindi mo kailangan kumuha ng NOC, hindi mo kailangan kumuha ng abiso sa amo mo, kailangan payagan pa niya ng lumipat. Kasi kukuha ka ng panigado yung kontrata. Kasi minsan ang amo, kahit na natapos mo yung kontrata, pag hindi niya yung financial yung visa niya, na i-issue sa'yo, meron pa rin siyang karapatan. Kaya nga yung magpapile siya ng reklamo sa immigration. Irereklamo mo siya kasi natapos mo yung kontrata.
other words, kumita ka na. Oo nga, Ito, wala yung ka. mga Ano pa rin? Pinaglama pa rin sa tao. yung nga, kakal-kal na reklamo, nagkakaroon sa immigration. Original rule. Dapat, wala Finish contract law ba? Finish contract law ba? Oo. Kasi marami kami na nahawakan na may mga kaso sa Dubai Court. Tapos, nanalo sila, pero may ban pa rin sila. Parang, Basta ka rin sa bayo. Hindi, yung mga nagpapail ng Yung sa household ba kasi? And what also kasi is under the immigration. Immigration is yung mga travel yun. Hindi yan sa employment plan. Ito lang ang new policies on the household workers, ha? Magkano sweldo mo ngayon? yung sahod ko po is 700 po. Okay. Tapos, inano niya ako na pwede bang pumayag ka? Kasi nag-renew ako sa kanya last September. Sabi niya, pwede bang pumayag ka na lang na 1,000 tong ilagay. Actually, I am not free of food inside the house. Hindi ako libre sa pagkain. Binibigyan niya lang ako ng 300 po dalawa. Hindi, magkano sweldo mo yung 700 po. na pumayag ka doon? Dahil yun po ang naka-stipulate doon sa contract galing sa agency. Okay. Sa agency po ako naman. So, dapat kayo, since you were already here at the time the new reform measures were introduced, ang coverage ninyo sa bagong patakaran should be at the time of renewal. So, we suggest na lahat na household workers na who will renew should get in touch with us. So, we will tell you ano ang karapatan ninyo bago kayo mag-renew. So that ang amo nyo can say, take it or hindi namin kaya, hindi kami papayag, maka-decide ka kung ikaw ay papayag sa renewal o hindi. No? So, kailangan alam ninyo ano ang dapat mapunta sa inyo at the time of renewal. No? We are enforcing this especially for vacationing workers. No? At the point of application for overseas employment certificate, yung exit pass at balik manggagawa, we personally interview them. Kung dala-dala nila yung mga amo nila, we also interview the amo, ask them to produce their employment contract, that their salary should now be 1,400 dirham. Either kontrata sa amin o kontrata sa immigration. Both are acceptable because we have unified both contracts. So, kung kontrata mo galing sa immigration, pwede sa amin. Kung ang kontrata mo galing sa amin, pwede din yun. Basta, ang tinitingnan namin that you will be entitled to 1,400. Ngayon, ang Manila is very strict. Kung sasabi ang manggagawa na ang sweldo ko ay hindi ganyan, hindi nila pababalikin. Hindi nila ipoprocess. That is why I had a lot of problems na andun na sa Pilipinas, talagang ayaw mong iproseso ng POA. So, sasabihin nyo sa mga amo ninyo because that is one compelling factor that will compel the employer to pay you. Huwag ko kayong sunod-sunuran sa mga amo nyo na sasabihin na mayroong mga amo na nagsasabi, hindi totoo yan. Or, hindi yan aprobado ng gobyerno ng UAE. Kaya, hindi, huwag ka, basta they do some, they really, the mind of the maid, na talagang niluluto nila yung mga ulo ninyo na hindi totoo. Kaya, the best way is sumapay sa amin or visit us so we can call your employer or sponsor personally. Binibigyan mo namin kita ng orientation, in-explain namin ang kontrata at undertaking, and at that point, we are able to convince them to pay you. So, yun ang mangyayari sa ating mga household helpers that are renewing their contract. Wala tayong dapat, in the first place, gusto na nila kayo. Kasi kung hindi nila kayo gusto, hindi nila kayo i-renew. O, meron na kayong, doon, you already have a plus point. So, huwag na kayong matakot. Kasi, meron iba talaga, meron yung 8 years,
niya, sasabihin, ay, hindi totoo yan, 750 pa rin. Huwag kayong pumirma kaagad. Napakamura naman ang perma niyo. Ang perma niyo ngayon is worth 1,400. Okay? That's good. One other question.